Ang lalaking ito ang panganay na anak ng isa sa pinakamalalaking chaebol sa South Korea, isang napakalaking family-run conglomerate, at nagmamay-ari siya ng sobrang daming hunting rifles. Para sa mga tauhan niyang nagtaksil sa kanya, simple lang ang solusyon, bala agad. Pero mabait pa rin siya sa paraan niya dahil binibigyan pa niya ang mga ito ng pagkakataong tumakbo, pinapaalalahanan pa nga silang tumakbo ng pakurba para mas mababa ang tsansa nilang tamaan. Hindi naman kasi sinira ng anak ng chaebol ang pangako niya. Hindi pa lang talaga siya tapos magbilang hanggang 3. Pero ang malamig ang dugong lalaking ito ay nakatagpo ng mas malamig pa sa kanya. Isa itong napaka-eleganteng assassin na may codename na Child. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagiging elegante kaysa anupaman habang tinatapos ang isang misyon. Nagsimula ang kwento sa isang lumang warehouse habang may tumutugtog na classical music. Si Child ay nakatali sa isang kalawangin na bakal na upuan ng ilang thugs. Para sa kanya, isang malaking insulto ang eksenang iyon. Sa labas ng warehouse, malakas ang ulan. Dahan-daang bumukas ang rolling door habang may mahinang liwanag na tumama sa mamasamasang pader. Isa sa mga thug ang nagyayabang sa telepono na kontrolado na nila ang target at sobrang sunod-sunuran nito. Nang marinig niya ang perang ibibigay ng kliyente, agad nagliwanag ang kanyang mga mata. Sana raw mas marami pang trabahong ganito. Pero hindi tanga ang kliyente. Sa napakakompetitibong mundo ng mga assassin, hindi madaling makakuha ng pera ng walang kapalit. Sinamantala ni Child ang pagiging pabaya ng mga thug at dahan-daang iniikot ang kanyang pulsuhan para makawala sa tali. Pagkatapos noon, para siyang naging isang anino habang mabilis niyang pinabagsak ang dalawa sa mga thug. Makalipas ang isang sigarilyo, itinulak ng kliyente ang rolling door at pumasok sa loob. Pero bago pa siya makariyak, biglang bumaba ang rolling door at nadamay ang isa niyang tauhan. Nataranta ang natitirang dalawa at agad nagpaputok. Nang maubos ang bala nila, doon dahan-daang lumitaw si Child. Lumabas na gusto pala ng kliyente na takasan ang bayad at mag-hire pa ng assassin para patayin ang middleman. Ang paglabag na ito sa mga patakaran ay labis na ikinagalit ni Child. Kaya haharap ang lalaki sa pinakamalupit na paghihiganti. Matapos ayusin ni Child ang utang na iyon, nakatanggap siya agad ng bagong misyon. Nakasandal siya sa bar habang umiinom ng coke at nakatingin pababa sa boxing ring. Nakatutok ang kanyang mga mata sa fighter na bagong nanalo, si Marco. Ang mga sugarol sa arena ay pakialam lang sa panalo at talo, at walang may pakialam kung mabuhay pa ba ang fighter. Nanalo si Marco na punong-puno ng sugat ang mukha, pero ang maliit na premyong nakuha niya ay walang-wala kumpara sa napakalaking gastos para sa operasyon ng kanyang ina. Sa tuwing umuuwi si Marco, maingat niyang chine-check ang paghinga ng kanyang ina. Ang kahirapan ay parang bundok na nakadagan sa kanya, dahilan para hirap siyang huminga. Dahil kalahating Korean at kalahating Filipino si Marco, tinatawag din siyang Kapino sa Pilipinas. Sa likod ng salitang iyon ay napakaraming malulungkot na kwento. May ilang masasamang Koreanong lalaki na ginagamit ang pag-aaral abroad o turismo bilang dahilan para lokohin ang damdamin ng mga Filipina. Kapag nalaman nilang buntis ang babae, bigla na lang silang nawawala na parang bula. Dahil Katoliko ang Pilipinas at mahigpit na ipinagbabawal ang abortion, napakahirap ng buhay ng mga inang iniwan at hindi nila kayang buhayin ang kanilang mga anak. Lumaki si Marco sa isang ampunan. At ngayon, nanganganib ng mapaalis ang bahay ampunan at malapit nang mawalan ng tirahan ang mga bata. Sumasakit na ang ulo ni Principal Kimsa. Kakaisip kung paano makakalikom ng pera para muling maitayo ang lugar. Alam ni Marco na hindi mabuting tao ang tunay niyang ama, pero para mailigtas ang kanyang ina, wala siyang choice kundi umasang isa itong malaking tao na kayang tumulong. Binigyan niya si Principal Kim ng pera at nakiusap na tulungan siyang hanapin ang tunay niyang ama. Pagkaalis niya sa ampunan, palihim na pumunta si Marco sa paborito niyang bar at basta na lang tumaya sa laban ng Burnley at Chelsea. Ang odds ay 250-1 para manalo ang Burnley. Halos imposibleng mangyari iyon. Habang umiinom siya ng malamig na beer, may lumapit na foreigner at inalok siya ng alak at isang plano. Madalas magpuslit ng gamot ang foreigner para kay Marco kaya alam nito ang hirap na pinagdadaanan niya. Diretsahan nitong sinabi na mas mabuti pang mang-hold up sila ng jewelry store kaysa hintayin pa ang hindi kilalang Koreanong ama niya. Sinabi rin nitong posible silang makakuha ng hindi bababa sa $100,000. Nang marinig ni Marco na sapat iyon para sa operasyon, mabilis na tumibok ang puso niya. Pero dahil labag pa rin iyon sa batas, hindi siya agad nakapayag. Habang nag-aalinlangan siya sa may pintuan ng bar, hindi niya napansin na si Child ay nakaupo sa isang sasakyan sa malapit at pinagmamasdan siya. Nang ilabas niya ang cellphone niya para mag-check, nakita niyang nakapag-clean sheet ang Chelsea at natalo ang Burnley. Kaya nawala lahat ng perang itinaya niya. Lumingon siya papunta sa bahay nila. Nakahiga pa rin ang kanyang ina at naghihintay ng perang makapagliligtas sa kanyang buhay. Kaya nagngit-ngit si Marco at sumakay sa sasakyan ng foreigner. Simple lang ang plano ng pagnanakaw
magnanakaw. Kukunin ni Marco ang baril na ibinigay ng foreigner at pupunta sa likurang pinto para patahimikin ang security guard, saka puputulan ang surveillance cameras at kuryente. Samantalang ang foreigner naman ay papasok sa harapang pinto para nakawin ang mga alahas. Pero pagdating ni Marco sa likod ng jewelry store, bigla siyang natigilan. Wala siyang nakitang security guard. Sa halip, nakita niya ang grupo ng mga thug na may dalang pamalo at napapalibutan ang buong lugar. Buti na lang at hindi nasayang ang training niya sa boxing ring. Kaya hinarap niya ang mahigit 100 thug at hindi man lang siya nasaktan. Pero nang hawakan niya ang baril sa bewang niya at inisip na ligtas na siya, bigla lang ngumiti ang mga thug nang makita nila ang baril. Malinaw sa mga mata nila na nahulog siya sa isang patibong. Tumakbo ng mabilis si Marco para iligtas ang sarili niya, pero biglang pinaharurot ng foreigner na naka-red shirt ang sasakyan at iniwan siya. Hindi pa man siya nakakatakbo ng malayo, may biglang sumulpat na kotse at nabangga siya. Isang Koreanang babae ang bumaba mula sa sasakyan. Nang makita niyang namamaga ang mukha ni Marco na parang ulo ng baboy, dali-dali niya itong dinala sa ospital para sa kumpletong check-up. Pagkatapos ng lahat, sineksik pa niya ang isang makapal na pulang sobre sa mga kamay nito. Maganda ang usapan nilang dalawa sa Korean, pero biglang natanong ng babae kung isa ba siyang Kapino. Agad nitong tinamaan ang pinakamasakit na bahagi ni Marco kaya umalis siya nang walang sinasabi. Paglabas niya ng ospital, maganda pa rin ang mood ni Marco dahil libre na ang check-up, kumita pa siya ng pera. Habang nag-iisip siya, tumawag si Principal Kim at sinabing nakipag-ugnayan na ang tunay niyang ama. Sinabi ni Principal Kim na marami na siyang nakitang kaso ng mga anak na naghahanap sa kanilang ama, pero ngayon lang daw siya nakakita ng amang naghahanap sa kanyang anak. Mas bihira pa raw iyon kaysa manalo sa loto. Pagkatapos nilang mag-usap, sineksik pa ni Principal Kim ang isang public phone card sa kamay ni Marco. Hindi nagtagal, may isang Mercedes-Benz na huminto sa harap ng ampunan. Bumaba rito si Lawyer Kang at sinabing kinakatawan niya ang ama ni Marco. Mahina raw ang kalusugan nito kaya hindi makapunta ng personal. Napaka-epektibo magtrabaho ng abogado. Bago pa makareact si Marco, naproseso na agad ang kanyang passport at visa. Sinabi pa nito na sa Pilipinas, kayang gawin ng pera ang lahat at patitirahan ay naayos na rin. Pinagmamadali siya ni Lawyer Kang na pumunta agad sa Korea dahil gustong-gusto na raw siyang makita ng kanyang ama. Punong-puno ng duda ang isip ni Marco. Mahigit 20 years siyang hindi hinanap, tapos ngayon ay biglang nagmamadali. Pero ang perang kailangan para sa operasyon ng kanyang ina ay magmumula lang sa matandang iyon. Kaya nagtiis siya at pumayag na pumunta. Napakayaman ng pamilya ng tunay na ama ni Marco. Isa itong napakalaking table. Pero kamakailan lang ay nagkaproblema sila matapos mabunyag ang lihim na pondo ng kumpanya na konektado rin sa ilegal na mana. Para kay Inchul, na naghahandang kunin ang kontrol sa kumpanya, napakalaking dagok nito. Habang problemado siya, tumawag si Lawyer Kang at sinabing maayos na ang lahat sa Pilipinas at papunta na si Marco sa Korea. Tumingin si Inchul sa orasan. Handa na ang lahat at hinihintay na lang nilang lumapag si Marco. Para maitago ang iskandalo tungkol sa ilegal na mana, naayos na ni Chief Go ang lahat sa likod. Gumastos siya para pumirma ng exclusive advertising contract at 3-year sponsorship deal kasama ang pahayagang naglabas ng impormasyon. Kaya natural na binawi ng mga ito ang balita. Napangiti ng mapait si Inchul at sinabing napakadali nilang kumita ng pera. Nang mapansing tila ng hihinayang si Inchul sa ginastos, agad sinabi ni Chief Go na napakahalaga ng panahong ito para sa pagkuha ng kapangyarihan. Kaya kailangan nilang kumilos ng tahimik para siguradong maging maayos ang paglipat ng kontrol. Orihinal na plano ni Chief Go na bumalik agad sa Seoul matapos mag-report tungkol sa trabaho. Pero mainit siyang pinigilan ni Inchul at pinatuloy muna ng isang gabi para mag-almusal kinabukasan bago umalis. Dahil sa hiya, napilitan siyang pumayag. Nang makaalis na ang lahat, tunog na lang ng ventilator ang natira sa kwarto. Nakahiga sa hospital bed ang chairman ng conglomerate, ang tunay na ama ni Marco. Lumapit ang panganay na anak sa kama at mahinang nagsalita, "Ama, konti na lang." Papunta na si Marco. Kahit nasa huling yugto na ng buhay ang matanda, mukhang gusto niya talagang makita ang tunay niyang anak bago siya mawala. Pero walang kahit kaunting kabutihang loob ang nakatatandang kapatid para sa bigla na lang lumitaw na batang kapatid. Habang naninigarilyo, mapanghamak niyang tinawag si Marco na maliit na salot. Ipinapakita ng tensyon sa paligid na magiging napakadelikado ng pagpunta ni Marco sa Korea. Bilang bunsong anak ng pamilyang Chaebol, natural na first-class privileges ang nakuha ni Marco sa paglipad. Pero hindi niya inaasahan
naintindihan na nasa parehong flight din si Child. Unang beses ni Marco makasakay ng eroplano kaya sobrang excited siya, walang kaalam-alam na may taong dahan-daang lumalapit sa kanya. Dahil likas na ganoon ang personalidad ni Child, nagsimula na siyang kumilos. Alam niyang napaka-inosente ni Marco at hindi nito napapansing nasa panganib na siya, pero hindi niya alam kung paano niya ito sisimulang babalaan. Ang tanging nasabi lang niya kay Marco ay mas magiging popular daw ito sa Korea kapag American English ang ginagamit nito. Kahit paulit-ulit na sinasabing magkaibigan sila, para kay Marco isa lang siyang baliw na kumausap mag-isa. Habang pababa na sila ng eroplano, hindi napigilan ni Child na may ibulong sa tenga ni Marco. Hindi nagtagal, ligtas na lumapag ang eroplano at sa wakas ay nakatapak na si Marco sa lupa ng Korea. Sa second floor ng airport, may isang babaeng naka-purple coat na umiinom ng kape, at katabi niya ang isang babaeng naka-school uniform na hindi inaalis ang tingin kay Marco. Si Lawyer Kang, na naglalakad sa unahan, ay nakikipag-usap sa telepono sa babaeng naka-purple coat sa second floor at sinasabing maayos nang naasikaso ang lahat sa Pilipinas. Nang makasakay si Marco sa sasakyan, madilim pa ang paligid. Kapag walang naging problema sa daan, makikita niya ang kanyang ama kinaumagahan. Pero si Child ay isa pa ring hindi tiyak na panganib. Tahimik siyang sumusunod, hindi masyadong malapit at hindi rin masyadong malayo. Hindi nagtagal, nalaman din ang pagkakakilanlan ng babaeng naka-school uniform. Siya si Yeonjo, ang bunsong anak na babae ni Chairman Han ng conglomerate. Inutusan ni Yeonjo si Garcia, ang babaeng naka-purple coat, na dalhin ang isang asol na kahon. Pero ano nga ba talaga ang laman nito? Dahil gabi na, kailangan nang umalis ni Yeonjo para maagang mag-aral. Mukhang kahit mga anak ng Chaebol family ay hindi pa rin makakatakas sa napakakompetitibong sistema ng edukasyon. Mula sa madilim na gabi hanggang sa unti-unting pagsikat ng umaga, tahimik na minasdan ni Marco ang lugar kung saan nakatira ang kanyang ama. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay lalong nagpagulo sa kanyang isip, parang buhol-buhol na sinulid habang pakiramdam niya ay naliligaw siya sa isang malalim na gubat. Unti-unting nagising ang paligid, pero hindi pa rin sumisikat ang araw. Tumingin si Inchol sa tanawin sa harapan niya at pinuri ito. Hindi talaga nakakasawang tingnan ang lugar na ito. Pagkasabi niya noon, may dalawang lalaking nakasuot ng plastic bag sa ulo ang pasuray-suray na lumapit sa harapan niya. Ang isa ay si Chief Go, dating tauhan ni Chairman Han, at ang isa naman ay ang direktor ng pahayagang naglantad ng madidilim na sikreto ng kumpanya. Nagsabuatan ang dalawang ito dahil alam nilang hindi na magtatagal ang matandang chairman. Kaya kumuha sila ng malaking halaga mula sa panganay na anak. Mahigit 20 years nang kasama ni Chief Go ang matandang chairman, pero pinili niyang pagtaksilan ang kumpanya sa pinakamahalagang sandali. Pero mas tamang sabihing hindi niya pinagtaksilan ang kumpanya, kundi pumili lang siya ng panig tulad ng isang tusong sorrow. Ginamit niya ang impormasyong ibinunyag ng bunsong anak na si Yeonjo bilang tiket niya para makapasok sa panig ni Inchol. Malamang ay inakala niyang walang kakayahan si Inchol, pero hindi niya inaasahang magiging ganoon ito kalupit. Sa harap ng pagtataksil, simple at brutal ang paraan ni Inchol. Ang direktor ng pahayagan ay isang outsider kaya agad itong pinatay. Pero dahil matagal nang nagsilbi si Chief Go sa kumpanya, binigyan siya ni Inchol ng pagkakataong tumakbo bilang respeto sa pinagsamahan nila noon. Samantala, ayon sa normal na sitwasyon, dapat espesyal ang trato sa bunsong anak ng isang Chaebol family. Pero napakasama ng ugali ng driver, at may kakaiba pa itong sinabi kay Marco na mahaba pa raw ang expiration date ng katawan nito sa edad niyang iyon. Pagkarinig nito, agad nagalit si Lawyer Kang at mabilis na pinatahimik ang driver. Pagkatapos manahimik ulit ang sasakyan, biglang may nangyaring palabas sa labas. Ngumiti si Child at sinenyasan si Marco na isuot ang seatbelt nito. Sa kanya dahan-daang itinapat ang kanyang sasakyan sa kotse ni Marco. Isa itong seryosong traffic violation. Iniisip ni Lawyer Kang na mas mabuting iwasan ang gulo kaya agad niyang inutusan ang driver na pabilisin at lampasan ang sasakyan ni Child. Pero matigas ang ulo ng driver at ibinaba pa nito ang bintana para murahin si Child. Dahil doon, nawalan ng kontrol ang driver at diretsyong bumangga ang sasakyan sa kagubatan. Umaasa si Child na ligtas si Marco dahil nakasuot ito ng seatbelt. Pagkatapos ng aksidente, nakatanggap si Inchol ng misteryosong tawag. Sinabi ng nasa kabilang linya na kinidnap si Marco at humihingi ito ng ransom. Si Child ang tumawag, pero pinakaayaw ni Inchol ang tinatakot o kinukuhanan siya ng pera. At para sa mga problemang kayang solusyonan sa pamamagitan ng pagpatay, hindi siya kailanman gagastos. Anumang kinuha sa kanya ay kailangan niyang bawiin. Makalipas ang kalahating oras, nang magising si Marco, naghihintay na si Child sa tabi niya. Magulo ang isip ni Marco, parang isang prey na naligaw sa gubat. Gusto ni Child na ipaliwanag ng maayos ang lahat pero hindi niya ito kayang sabihin ng sabay-sabay. Kaya inulit niya ang sinabi niya kay Marco sa eroplano. Ang pagpunta mong ito ay para mamatay. Pagkarinig nito, agad tumalikod si Marco at tumakbo papasok sa kagubatan. Nakakapagod habulin ang isang tao ng nakapaa kaya
mas pinili ni Child na gumamit ng sasakyan para makatipid ng lakas. Kahit alam na alam ni Marco na may sasakyan ang humahabol sa kanya, sadya pa rin siyang tumakbo papunta sa main road. Baliw na baliw siyang tumatakbo sa unahan habang dikit namang sumusunod si Child gamit ang kotse. Nang makita niyang halos mawalan na ng lakas si Marco, bigla itong tumalon lampas sa guardrail at tumalon pababa ng tulay, muntik pang mabangga ng malaking truck. Akala ni Marco ay nakatakas na siya, pero tumalon din si Child pababa. At kahit paglapag niya, napaka-elegante pa rin niya. Pero sobrang taas ng tulay na iyon kaya nang bumaba ang driver ng dump truck para tingnan siya, isang suntok lang ni Child ay agad itong nawalan ng malay. Nagpatuloy ang habulan ng pusa at daga. Kahit paalang ang gamit niya sa paghahabol, pinipilit pa rin ni Child na mapanatili ang kanyang pagiging elegante. Ang isa ay desperadong tumatakbo para mabuhay, habang ang isa naman ay masayang-masayang nangangaso. Pagkatapos nilang makarating sa tunnel, biglang umuulan. Agad huminto si Child at tumigil sa paghahabol. Bilang isang eleganteng assassin, hindi niya hahayaang mabasa siya. Ang trabaho ay para sa boss, pero ang katawan niya ay para sa sarili niya. At ang palaging pagiging elegante ang kanyang pananaw sa buhay. Doon lang naalala ni Marco ang phone card na ibinigay sa kanya ni Principal Kim. Ang una niyang tinawagan ay ang opisina ni Lawyer Kang. Si Garcia ang sumagot sa telepono at ginamit ang call forwarding function. Pagkatapos malaman ang address, bahagyang ngumiti siya at agad pinaharurot ang kanyang Maserati. Ang pangalawang tawag ni Marco ay para kay Principal Kim, pero bago pa niya maipaliwanag ang nangyari sa Korea, nakahabol na si Child. Nagsimula na naman ang habulan. Paliit ng paliit ang eskinita kaya napilitan si Child na bumaba sa sasakyan at habulin siya ng nakapaa. Hindi may kakaila na napakaganda ng katawan ni Marco dahil hindi na niya makayanan ang habulang basang-basa sa pawis. At dahil sawang-sawa na siya sa nakangiting hyena sa harapan niya, pakiramdam niya ay imposible talagang maintindihan ang taong ito. Nang tamaan siya ng suntok ni Marco, doon naalala ni Child na boxer pala ito. Ang suntok na iyon ang sumira sa pagiging elegante ni Child. Pero buti na lang at walang ibang nakakita kaya hindi naman malaking problema. Pagliko niya sa kanto, biglang huminto ang sasakyan ni Garcia sa harapan niya. Sa wakas, hindi na kailangang tumakbo ni Marco para mabuhay. Wala nang nagawa si Child kundi habulin sila gamit ang sasakyan. Pero nabali ang side mirror ng bago niyang luxury car kaya galit na galit siyang minura si Marco. Habang nakakahinga na sana ng maluwag si Marco, ibinaba ni Garcia ang sunglasses nito at tinanong kung naaalala niya ang Mustang na bumangga sa kanya sa Pilipinas. Sinabi rin nitong ang mga thug na may dalang pamalo sa jewelry store ay bahagi lang ng planong inayos niya. Doon nalaman ni Marco na sinadya pala siyang banggay ng Mustang para bumaba ang kanyang guard at mapasailalim sa kompletong body check. Natigilan si Marco pero may mas malaking problema pa. Kaibigan ba talaga si Garcia o kalaban? Habang iniisip niya iyon, dumaan sa kabilang direksyon ang convoy ni Inchul. Sa normal na sitwasyon, dapat sana ay ibigay siya ni Garcia. Pero sa halip, paulit-ulit nitong pinailaw ang headlights para asarin ang mga ito. Ang babaeng ito ay galing sa law office ni Lawyer Kang at malapit din sa bunsong anak ng Chaebol na si Yeonju. Posible bang nasa panig siya ni Yeonju, tulad ni Chief Go na nawalan ng buhay? Nang tanungin siya ni Inchul, sinabi ni Garcia sa telepono na si Lawyer Kang ang kinuha nito at isa lang siyang taong kasama sa opisina. Pagkatapos magsalita, agad siyang nag-drift at biglang nag-U-turn sa mismong lugar, dahilan para mahilo ang convoy ni Inchul. Sa oras ding iyon, nakahabol na ang sasakyan ni Child. Kahit nawalan ito ng side mirror, elegante pa rin ang kanyang ngiti. Nagsimula ang habulan ng dalawang sasakyan sa main road, mula sa malalawak na kalsada hanggang sa makikitid at palikong daan. Isa sa mga sasakyan sa convoy ni Inchul ay may driver na mahina magmaneho kaya diretsyong nahulog ito sa kanal. Gusto na naman sanang ulitin ni Child ang dati niyang estilo ng pagtapat ng sasakyan habang elegante siyang kamakaway kay Marco. Pero pinaalalahanan siya ni Garcia na delikado at hindi elegante ang pagmamaneho sa maling lane. Pagkatapos makaiwas kay Child, pumasok si Garcia sa isang maliit na daan sa kagubatan kung saan hindi sila matutunton ng GPS, sa kanya pinahinto ang sasakyan para magpahinga. Agad nagtanong si Marco tungkol sa totoo. Itinuro ni Garcia ang villa na hindi kalayuan at sinabing naroon ang kanyang ama at malapit na itong mamatay. Ang pamilya nito ang may-ari ng Hokyung Group, isang napakayamang kumpanya na nagpapatakbo ng mga negosyo sa edukasyon at medisina. Pero dahil malapit nang mamatay si Chairman Han, nag-aaway na ang magkapatid para sa mana. Nakipagsanib pa ang bunsong kapatid sa kanyang ina para mapagawa
ginawa ang chairman ng will at audio recordings. Nang malaman ito ni Inchul, galit na galit siya. Pero nang kumalma siya, may naisip siyang paraan para mabawi ang sitwasyon. At iyon ay ang ipalipat ang puso ni Marco sa kanyang tunay na ama. Kapag nakuha ng kanyang ama ang puso ni Marco, mas lalaki ang tsansa nitong mabuhay, at natural na mawawalan ng bisa ang dating will. At kung sino ang nakaisip ng planong ito para kay Inchul, walang iba kundi si Chairman Han mismo. Ibig sabihin, gusto rin palang kunin ng sariling ama ni Marco ang kanyang buhay. Pagkarinig nito, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Marco. Doon niya lubos na naintindihan ang ibig sabihin ng sinabi ni Child sa eroplano. Pumunta ka rito para mamatay. Pero bago pa tuluyang lumalim ang kanyang kalungkutan, may isang silenced gun na itinapat sa kanyang sentido. Tinanggap ni Garcia ang misyon mula kay Yeonju para pigilan ang heart transplant. Sinabi pa niya, total mamamatay ka rin lang, mas mabuti ng isang bala na lang kaysa hiwain ka pa ng buhay para kunin ang puso mo. Natulala si Marco. Kakarating lang niya sa Korea. Hindi pa nga siya nakakakain, tapos mamamatay na agad siya rito. Pero sa napakaliit na posibilidad na iyon, biglang lumitaw si Child na parang isang Diyos na sundalo. Isang magandang rear-end collision ang biglang nagligtas kay Marco mula sa kapahamakan. Magaling si Garcia sa lahat pero mabagal lang talaga ang pag-reload niya ng baril. At pagsapit na matapos siyang mag-reload, nasa tabi na agad niya si Child. Pagkatapos ng putok ng baril, tuluyan nang nawala si Garcia. Samantala, nang balikan si Marco, parang may kakaiba talaga siyang obsession sa malalapad na kalsada. Kahit sugatan siya, diri-diretso pa rin siyang tumakbo papunta sa malawak na daan. At gaya nga ng inaasahan, nahuli siya ni Inchul. Matapos ang buong araw na pagtakas at paghihirap, dapit hapon na nang makarating sila sa villa. Muling nagpakita si Inchul ng sobrang kasabikan at sinabi pa niya, kahit tinalian ko siya, bahay pa rin naman niya ito. Dapat masaya siyang nakauwi, di ba? Pero si Yeonju na nasa second floor, pagkakita pa lang kay Marco ay agad nang naintindihan na hindi natapos ni Garcia ang kanyang misyon. Nagkita ang magkapatid na parehong nakangiti, pero pareho ring may itinatagong plano sa kanilang mga puso. Iniisip ni Inchul na hawak na niya ang tagumpay, habang ang nakababatang kapatid naman ay nagsasalita ng may laman, lihim ng pinaplano na alisin pareho niyang kapatid. Pagkaalis ng kanyang nakababatang kapatid, inakbayan ni Inchul si Marco at diretsong dinala sa hospital room ng kanilang ama. Total, halos kumakapit na lang sa huling hininga ang matanda. Samantala, binuksan ni Yeonju ang asol na kaong dala ni Garcia, at sa loob nito ay isang revolver. Mukhang handa nang isugaw ng bunsong kapatid ang lahat. Kalaliman ng gabi ng dahan-daang dumaan ang sasakyan ni Child sa maliit na daan sa kagubatan. Paulit-ulit tumutunog ang cellphone niya pero hindi niya ito sinasagot. Si Principal Kim mula sa Capino Children's Home ang tumatawag. Dahan-daang binuksan ni Principal Kim ang pinto ng isang kwarto. Nakahiga roon ang ina ni Marco. Dahil likas na mabuting tao si Principal Kim, malinaw na pinoprotektahan niya ito. At dahil kilala ni Child si Principal Kim, malaking tanong kung ano nga ba talaga ang papel niya sa buong larong ito. Maliwanag ang ilaw sa kwarto ni Chairman Han habang naghahanda para sa operasyon ng pagkuha sa puso ni Marco. Gusto pa ni Inchul na kumuha ng commemorative photo kasama ang tatlong anak at kanilang ama. Habang ginagawa iyon, pabulong pa siyang nagsisisi na hindi raw sila mas matagal na magkakasama. Talaga bang hinihintay lang ng matanda ang heart transplant? Bago umalis si Inchul, sadya pa niyang inapakan ang sugat ni Marco. Sa paningin niya, walang pinagkaiba ang half-brother niyang ito sa isang marumi at mahirap na batang mixed race. Tinurukan si Marco ng anesthetic at nagsimula na ang operasyon. Tinipon ni Inchul ang pinakamagaling na medical team sa Korea, pero hindi pa nagtatagal ang operasyon ay biglang nagising si Marco. Sinisi agad ng doktor ang anesthetist at sinabing napakapangit ng trabaho nito. Habang pinapagalitan siya, nataranta ang anesthetist at aksidenteng naturukan ng anesthetic ang doktor. Pagkatapos noon, hiniwa pa nito ang leeg ng isa pang tao. At nang alisin ng lalaking iyon ang kanyang maskara, lumabas na si Child pala iyon. Mabilis niyang pinatumba ang lahat ng kalaban sa paligid at agad naghanap ng paraan para makatakas sila ni Marco. Nang malaman ni Inchul ang nangyari, halos mabaliw siya sa galit. Sandali lang siyang naligo, pero paano nagbago agad ang lahat? Habang iniisip ni Child kung paano sila makakatakas, biglang natigilan si Marco na nakasuot pa ng surgical clothes. Hindi maintindihan ni Marco kung bakit gusto siyang patayin ng kanyang kuya at kapatid para sa mana ng pamilya, pero mas lalong hindi niya matanggap na pati sarili niyang ama ay gustong kunin ang puso niya para mabuhay. Total kahit mababangis na tigre ay hindi kinakain ang sariling anak, kaya bakit may ganitong klaseng ama sa mundo? Mabilis na kinuha ni Inchul ang isang double-barreled hunting rifle at agad naging determinado. Bigla niyang naalala ang background ni Child. Matapos mapatay ang grupo ni Lawyer Kang, ang extortion call pala ay ginawa ng assassin na ito. At dahil pera lang naman ang usapan,
usapan, sigurado siyang mas madaling ayusin ang lahat. Samantala, nakaisip na rin si Child ng paraan para makatakas. Itinapat niya ang baril sa sentido ni Marco at binuksan ang pinto, balak gamitin ang estilo na, isang kamay para sa pera, isang kamay para sa tao. At syempre, ang paggamit kay Marco bilang human shield ang pinakaligtas na paraan. Pero kahit gaano kagaling magplano si Child, may isang taong hindi niya naisama sa kalkulasyon. Ang bunsong anak ng Chaebol na si Yeonju. Paano niya palalagpasin ang napakagandang pagkakataong iyon? Basta makapagpaputok lang siya ng isang bala, tuluyan nang mapapasakan niya ang buong Hokyang Group. Ang nakakagulat, ang bala niya ay dumaplis lang sa hita ni Child, pero sapat na iyon para guluhin ang buong sitwasyon. Napasigaw at napaungol si Child habang hawak ang kanyang sugat, pero si Chairman Han na katabi niya, kahit tinamaan sa bandang kidney, ay walang nailabas na kahit anong tunog. At nang tuluyan nang mawala ang hininga ng matanda, agad nawala kay Marco ang kanyang huling alas. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil nai-record ng surveillance camera sa operating room ang buong pangyayari. Alam ni Inchol na hindi na nakaligtas ang kanyang ama, pero nang itinutok ni Child ang baril sa katawan ni Chairman Han, nag-atubili siyang magpaputok. Hindi alam kung nanghihinayang ba siya sa napakalaking imperyo ng Chaebol o may natitira pa ba siyang pagmamahal bilang anak. Pero sa huli, nagngit-ngit siya at nag-transfer ng $10 million kay Child. Nang marinig ni Child ang notification ng successful transfer, agad niyang pinakawalan si Marco. Pero bago siya umalis, may ibinulong siya sa Filipino kay Marco na huwag itong mag-alala dahil hindi ito mamamatay ngayong gabi. Sa oras ding iyon, biglang bumunot ng baril si Inchol at itinapat kay Child. Magalang pa siyang pinaalalahanan ni Child na kahit patayin siya nito, hindi na nito mababawi ang perang naibayad. Malamig na ngumiti si Inchol at sinabing hindi niya kailangan ang $10 million. Pero kailangang bayaran ni Child ang lahat gamit ang kanyang buhay. Kung hindi, saan pa raw pupulutin ang dangal ng pamilyahan? Patuloy na nanginginig ang sugatang binti ni Child, pero pinanatili pa rin niya ang kanyang eleganteng tindig habang pinapayuhan si Inchol na pag-isipan itong mabuti. At nang makita ni Inchol na halos lahat ng bodyguard sa villa ay napatay ni Child, doon niya tuluyang naunawaan na tunay itong profesional na assassin. Inakala ni Child na maayos na ang lahat at makakatakas na sila ni Marco, pero hindi niya inaasahan na biglang itataas ni Yeonju ang kanyang baril at itututok ito sa pangalawa niyang kapatid. Sinabi niyang wala raw matinong lalaki sa pamilya nila. At sino raw ba ang makakasiguro na hindi rin pagnanasaan ni Marco ang kayamanan ng pamilya balang araw? Total, dumadaloy pa rin sa dugo nito ang dugo ng pamilyahan. Pagkarinig ni Marco sa masasakit na salitang iyon, agad siyang nagalit. Bakit tila walang katapusan ang magulong problema ng pamilyang Chaebol na ito? Hindi na napigilan ni Marco ang galit niya kaya sumugod siya at sinampal si Yeonju. Nang makitang walang tigil sa pag-aaway ang magkapatid, mabilis na sumingit si Child para awatin ang dalawa. Sinabi niyang hindi kailangang isipin ni Marco ang kanyang pinagmulan, at hindi rin kailangang mag-alala ni Yeonju tungkol sa mana ng pamilya. Dahil sa simula pa lang, wala naman talagang relasyon sa dugo ang dalawa, at doon nagsimulang ibunyag ni Child ang buong katotohanan. Nagsimula ang lahat sa misyon na tinanggap ni Lawyer Kang. Nais ng Hokyang Group na hanapin ang illegitimate child ng chairman kaya ipinasa ni Lawyer Kang ang trabaho kay Garcia. Pagkatapos noon, ipinasa naman ni Garcia ang trabaho kay Child. Pero para kay Child, sobrang boring kung paghahanap lang ng tao ang gagawin niya. Kaya nakaisip siya ng plano para kumita ng malaking pera. Si Principal Kim, na problemado dahil kulang ang pondo para muling maetayo ang children's home, ay napagtantong parang ATM lang ang pamilyang Chaebol. Kailangan lang ni Principal Kim ng isang malusog na estudyante na gagamitin bilang pawn. At si Marco ang naging pinakamagandang pagpipilian. Doon din ipinaliwanag kung bakit kahit saan tumakbo si Marco, palaging nahahanap siya ni Child. Ang phone card na ibinigay ni Principal Kim ay isa palang tracking device. Pero bakit nga ba biglang gumawa ng mabubuting bagay ang isang malamig na assassin? Ang totoo, matapos magpa-check up si Child sa ospital, nalaman niyang mayroon siyang terminal lung cancer. Dahil alam niyang malapit na rin siyang mamatay, ginawa niya ang huling plano niyang, nakawan ang mayayaman para tulungan ang mahihirap. Una niyang ibinigay kay Garcia ang peking impormasyon ni Marco. At kung gusto raw ni Garcia na ikumpara ang genes, napakadali lang noon. Kailangan lang nitong suhulan ang isang doktor para pekiin ang DNA results. Pagkatapos matanggap ni Lawyer Kang ang DNA test results, agad nitong inimbitahan si Marco sa Korea. Mula sa bitag sa jewelry store hanggang sa plano ng heart transplant, lahat pala iyon ay bahagi ng plano ni Child. Pagkarinig sa buong katotohanan, nanginig ang buong katawan ni Marco. Pero nang maisip niyang pumunta siya sa Korea para makakuha ng pera para sa operasyon ng kanyang ina, at kahit puno ng panganib ang buong proseso, naging
maayos pa rin naman ang resulta, pinili niya na lang itong palampasin. Pero habang mas iniisip niya ang lahat, lalo siyang nagagalit, hanggang sa makita niyang malakas na inuubo si Child. Doon niya naalala na may terminal cancer pala ang lalaking ito, kaya kung magpapatuloy pa siyang magalit dito, parang napakaliit naman niyang tao. Matapos malaman ni Yeonjun na walang relasyon sa dugo sila ni Marco, tinamad na siyang palakihin pa ang gulo kaya hinayaan na lang niyang makabalik sa Pilipinas ang dalawa. Ngayon, maayos na ulit ang bagong children's home ni Principal Kim, at araw-araw nang nakakasama ni Marco ang kanyang nagpapagaling na ina nang hindi na kailangang bumalik sa underground boxing matches. Hindi na rin niya kailangang umasa sa lottery tickets para maghanap ng himala tulad ng dati. Pero paano naman si Child? Ang lalaking akala niya ay may terminal cancer. Muli siyang nagpunta sa doktor, at doon sinabi ng doktor na wala naman talaga siyang cancer. Ang mga sintomas daw na nararanasan niya ay epekto lang ng pagtigil sa paninigarilyo, at ang mga gamot na iniinom niya ay ordinaryong vitamins lang. Nagbiro pa ang doktor at pinaalalahanan siyang huwag nang pumunta sa mga ilegal na ospital sa susunod, dahil ang medical license raw ay hindi basta-basta nabibili. Sa huli, si Child na laging pinananatili ang pagiging elegante sa bawat kilos niya, ay tinapos ang magulong dramang ito ng mga chaebol sa sarili niyang paraan. Isang hindi perpekto pero sobrang satisfying na ending. Pagkatapos ma-release ang pelikulang The Child, mabilis nitong sinakop ang box office market. Hindi lang ito umabot sa 46 million views at 295 billion won sa South Korea, kundi pinasok din ito ang Southeast Asian market. Nanguna pa ito sa weekly box office sa Pilipinas at kumita ng mahigit 30 million US dollars sa buong mundo. Direkta nitong pinatunayan ang husay ni Director Park Hoon-jung na tinaguriang The Entertainment Film Production Machine. Ang transformation ni Child sa pelikulang ito ay umabot talaga sa ibang level. Napakaganda niyang naipakita ang dalawang mukha ng karakter, ang pagiging matuwid at masama sa iisang tao. Ang imahe ng isang eleganteng assassin na nagtatago ng baril sa ilalim ng suit, kasama ng kanyang kalahating nakangiti at kalahating seryosong mga mata, ay nagbigay ng matinding dating sa bawat galaw niya. Nakagawa pa ito ng bagong trend para sa mga baliw pero marangal na karakter sa pelikula. Si Kang Tae-joo naman, na gumanap bilang boxer na si Marco, ay mahusay ding umarte. Naipakita niya ang tibay at kahinaan ng isang taong nanggaling sa mahirap na antas ng lipunan. At hindi man lang siya nagpadaig sa eksena kasama si Child. Ang tambalan nilang dalawa ay direktang nagtaas ng diskusyon tungkol sa Korean films. Bagamat may ilang eksena na masyadong nakatuon sa visual effects, tulad ng car chase na halatang pinatigil ang buong kalsada para maging mas satisfying panoorin, medyo isinakripisyo naman nito ang realistic logic. Pero ang pinakaimportanteng bagay na dapat pag-usapan ay ang matapang na pagtalakay ng pelikula sa transnational social issues. Partikular nitong binigyang pansin ang grupong Kapino na matagal nang hindi pinapansin ng Korean society. Sa pamamagitan ng mga karakter nito, ipinakita ng pelikula ang nakatagong sakit sa likod ng mga transnational romantic relationships. Ginamit ng director ang anyo ng isang commercial film para maitago ang isang seryosong paksa, at ang kakayahang magtanim ng tunay na isyu sa loob ng isang entertainment film ay isa ng malaking breakthrough. Ang paggamit ng matitinding action scenes at kasikatan ng mga artista para makahakat ng box office habang tinatalakay ang seryosong mga usapin ay isang bagay na talagang kapuri-puri. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.